Si Kjell Ark Johansson ay isa sa pinakakilalang kriminal sa Sweden dahil sa serye ng kanyang malulupit na krimen. Nagawa niyang manipulahin at saktan ang ilan sa mga pinakamahina at pinakawalang kalaban-labang tao sa lipunan. Gayunpaman, natapos ang kanyang mahabang krimen noong ika-30 ng Mayo 2002 sa bayan ng Asper, Sweden. Noong araw na iyon, rumisponde ang mga pulis sa isang nakakagimbal at halos hindi kapani-paniwalang eksena. Isang lalaki ang nakatayong malapit sa isang sasakyang nilalamon ng apoy, habang sa loob nito ay nasusunog ang labi ng kanyang asawa. Inamin ng lalaki na binalot niya ang katawan ng biktima sa tarpaulin, binuhusan ito ng gasolina at saka sinunog ang sasakyan. Habang patuloy na lumalaki ang apoy, direkta rin niyang inamin sa mga pulis na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Ngunit nang dalhin siya sa kustodiya, unti-unting lumitaw ang isang nakakagulat na katotohanan. Habang isa-isang isinasalaysay ang kanyang kwento, naging malinaw na siya rin pala ay isa ring biktima. Isang taong matagal nang nabubuhay sa bangungot ng matinding pang-aabuso mula sa isang sadistikong tao. Dahil dito, ibinaling ng mga investigador ang kanilang pansin sa isang liblib na bukirin sa labas ng Asper, kung saan sila humantong kay Kjell, isang lalaking ang mga ginawa ay kalaunay yumanig sa buong Sweden. Sa loob ng ilang buwan, umano'y ikinulong ni Kjell ang ilang tao at isinailalim ang mga ito sa matinding pagpapahirap, habang ang ilan ay hindi na rin nakaligtas. Dahil dito, ang kasong sa una ay tila isang nakapanlulumong pagpatay lamang ay nauwi sa isang pinakamadilim na imbestigasyong kriminal sa kasaysayan ng Sweden. Sa lahat ng mga kasong aking natalakay, isa ito sa may pinakamatinding antas ng kalupitan. Batay sa natuklasan sa imbestigasyon, tila ang pananakit sa kapwa ang siyang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Kasabay nito, paulit-ulit ding lumitaw ang mga babalang sinyales sa kanyang buhay. Ngunit halos walang sino mang kumilos upang pigilan ang mga ito. Dahilan upang mauwi ang lahat sa mas malulungkot na pangyayari. Kaunti lamang din ang mga larawan mula sa kanyang kabataan. Kaya iyon ang dahilan kung bakit limitado ang mga makikitang visual sa bahaging iyon ng kwento. Bago natin simulan ang kasong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento at mag-subscribe kung gusto nyo ng mas marami pang totoong kasong kriminal na ating sinusuri. Ngayon, alamin natin ang nakakagimbal na kwento sa likod ng kasong ito. Ang videong ito ay ginawa para sa layunin ng edukasyon at dokumentaryo lamang. Hindi nito sinusuportahan o hinihikayat ang anumang uri ng krimen. Si Kjell Ark Johansson ay isinilang noong ika-30 ng Nobyembre 1955. Tulad ng marami pang kasong ating tinalakay, tila hindi siya isinilang na magiging ganito, kundi unti-unti siyang nahubog ng kanyang mga naranasan. Sa katunayan, malayo sa maayos ang kanyang naging pagkabata. Parehong labis na umiinom ng alak ang kanyang mga magulang at naghiwalay ang mga ito noong 3 taong gulang pa lamang siya. Dahil itinuring na hindi angkop ang dalawa upang mag-alaga ng bata, ipinatira si Kjell sa kanyang mga lolo't lola sa Nashland, sa lalawigan ng Västerbotten, Sweden. Bagamat hindi umiinom ang kanyang mga lolo't lola, naranasan pa rin niya ang matinding pang-aabuso mula sa kanyang lolo, na halos katulad lamang ng dinanas niya sa kanyang mga magulang. Sa kanyang murang edad, wala namang ipinakitang kakaiba si Kjell. Mahilig siyang maglaro ng sports, makipaglaro sa kanyang mga kaibigan at mag-alaga ng mga hayop. Sa paningin ng iba, isa lamang siyang ordinaryong bata. Ngunit habang tumatagal, ang mga pang-aabusong nararanasan niya sa loob ng kanilang tahanan ay unti-unting nag-iwan ng malalim na epekto sa kanyang pag-uugali. Isa sa pinakamatinding pangyayari noong kanyang kabataan ang nagpapakita kung gaano kalala ang kanyang dinaranas. Isang araw, dumating ang ilan niyang kaibigan
sakay ng mga bisikleta at niyaya siyang maglaro sa di kalayuan mula sa bahay ng kanyang mga lolo't lola. Pumayag si Shell, sumakay sa bisikleta ng isa sa kanyang mga kaibigan at sabay silang umalis. Ngunit hindi nagtagal, biglang sumulpot ang kanyang lolo. Walang anumang babala, hinila nito pababa ang pantalon ni Shell at pinagalitan siya sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Bukod sa pisikal na sakit na kanyang naranasan, mas mabigat ang naging epekto ng kahihiyang dinanas niya sa harap ng ibang tao. Pagsapit niya ng kanyang teenage years, tila nagsimula ng lumabas ang epekto ng lahat ng pang-aabusong kanyang naranasan. Sa halip na tuluyang makawala rito, sinimulan niyang gawin sa iba ang parehong uri ng pananakit na minsang ginawa sa kanya. Isa sa pinaka-nakababahalang insidente ay nang siya ay 14 na taong gulang. Nilapitan niya ang 2 batang babae na halos kalahati lamang ng kanyang edad at nakipagkwentuhan sa mga ito. Maya-maya, iminungkahi ng isa sa mga bata na maglaro sila ng board game. Ngunit kinailangan muna nitong umuwi upang kunin iyon. Kaya naiwan si Shell na mag-isa kasama ang isa pang bata. Habang silang 2 na lamang ang magkasama, hinikayat ni Shell ang batang babae na sumunod sa kanya papunta sa mga palumpong. Dahil umano'y ipapakita niya ang isang pugad ng ibon. Pagdating nila roon, sinabi niya, "Maglaro tayo ng mommy and daddy." Pagkatapos nito, bigla niyang sinunggaban ang bata at ibinaba ang pantalon nito. Bagamat mas malaki at mas malakas si Shell, buong lakas na sumigaw at nanlaban ang batang babae hanggang sa tuluyan siyang nakatakas. Pag-uwi niya, agad niyang ikinuwento sa kanyang mga magulang ang nangyari. Nagtipon ang ilang matatanda sa kanilang nayon at mahigpit nilang binalaan si Shell. Ngunit doon na lamang nagtapos ang usapin dahil walang sino man ang nagsumbong sa pulisya. Kung may formal na reklamo sanang naisampa noon, posible sanang naging iba ang takbo ng mga susunod na pangyayari. Pagsapit ng kanyang maagang adulthood, tuluyan nang nalulong si Shell sa mundo ng krimen. Isa na rin siyang alkoholiko at naghahanap ng mabilis na paraan upang makakuha ng pera. Dahil sa pagnanakaw ng mga sasakyan at iba pang maliliit na krimen, hinatulan siya ng 4 na taong pagkakakulong. May isa ring insidente kung saan nilinlang niya ang isang matandang lalaki. Nangako siya ang bibili ng mga kailangan nitong grocery, ngunit sa halip ay kinuha lamang niya ang pera at hindi na bumalik. Sa puntong ito, tila tuluyan nang nawala ang kanyang konsensya at ginawa na niyang paraan ang panlilinlang upang makuha ang anumang gusto niya. Ang inosente at mabait na batang minsang nakilala ng mga tao ay tila matagal nang naglaho. Pagkalaya niya sa bilangguan, lalo pang lumala ang kanyang mga krimen at malaking bahagi ng sumunod na dekada ay muli niyang ginugol sa loob ng kulungan. Matapos niyang pagsilbihan ang sentensya para sa kasong panluloko, lumipat siya sa Stretchell, kung saan nakilala niya ang isang babae na mayroon ng 2 maliliit na anak. Dahil ayaw niyang tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng kanyang buhay, naging mas mainit ang kanyang ulo at lalong naging malupit ang kanyang pag-uugali. Madalas niyang saktan ang 2 bata at minsan pa nga ay pinilit niya silang maligo sa napakainit na tubig. Bukod dito, isa pa sa kanyang mga parusa ay ang pagpapadila sa kanila ng maraming asin at paminta sa kanilang mga dila bago niya sila piliting lunukin ito. Kalaunan, umabot sa sukdulan ang pang-aabuso nang pilipitin niya ng napakalakas ang braso ng isa sa mga bata hanggang sa ito ay mabali. Hindi lamang iyon, ginawa rin niya ang kaparehong pananakit sa bukong-bukong ng bata at pinilit pa niya itong tumayo kahit sugatan na ito. Nang matuklasan ng ina ng mga bata ang lahat ng nangyari, agad niya itong isinumbong sa pulisya. Dahil dito, muling nahatulan si Shell ng 4 na taong pagkakakulong. Noong 1986, matapos niyang makalaya, bumalik siya sa bahay ng kanyang mga lolo't lola
at nakilala ang isa pang babae na walang kaalam-alam sa kanyang madilim na nakaraan. Ang babae ay may isang sanggol na 10 buwan pa lamang ang edad. Bagamat may ilang sinyalis na ng posibleng pang-aabuso, hindi ito nabigyan ng sapat na pansin. Hanggang isang umaga, natagpuang wala ng buhay ang sanggol, matapos umano itong mapatay sa pamamagitan ng matinding pananakit. Muli, si Shell ang itinurong responsable sa krimen. Nakakagulat na 6 na taon lamang ang naging sentensya niya sa kasong ito. Mahirap maunawaan kung paano siya nakaiwas sa mas mabigat na parusa. At kung tutuusin, dito pa lamang sana ay tuluyan ng natigil ang kanyang mga krimen. Noong 1995, nakalaya muli si Shell at sa loob ng ilang taon ay wala nang naitalang panibagong kaso ng pang-aabuso laban sa kanya. Gayunpaman, mahirap paniwalaang basta na lamang nawala ang kanyang mararahas na pag-uugali. Pagsapit ng 1998, nagkaroon siya ng bagong kasintahan na nagngangalang Margarita Orn. At noong 2001, lumipat ang dalawa sa isang liblib na bukirin sa Asper, sa Örebro County, Sweden, kung saan balak nilang magtayo ng isang dog kennel. Sa unang tingin, tila wala namang kakaiba sa kanilang plano. Pareho silang mahilig sa mga hayop at nakita nila itong pagkakataon upang bumuo ng bagong buhay batay sa kanilang iisang hilig. Ngunit kung susuriin ang kanyang nakaraan, mahirap hindi magtanong kung tuluyan nga bang nawala ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao o tahimik lamang itong naghihintay ng panibagong pagkakataon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, wala pa ring palatandaan na nakaranas siya ng tunay na pagsisisi o pagbabago. Kaya naman nananatiling palaisipan kung mga bata lamang ba talaga ang naging target ng kanyang karahasan o mayroon pang iba pang insidente na hindi na lamang naiuulat. Batay sa mga impormasyong lumabas sa investigasyon, tila walang alam si Margarita tungkol sa kanyang nakaraang mga krimen. Kung nalaman lamang niya ang buong katotohanan, malamang na hindi siya nanatili sa kanyang tabi. Dahil dito, mas naging kapansin-pansin ang pagpili nila sa isang liblib na bukirin na malayo sa ibang tao. Isang lugar na maaaring magbigay ng pagkakataong maitago ang isang marahas na lihim. Sa mga sumunod na buwan, naging malapit sila sa isa pang mag-asawang mahilig din sa mga aso, sina Dan Anderson at ang kanyang asawa na si Brietta Langhager. Noong 2002, nagpasya ang 4 na palawakin ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga dog kennel. Dahil dito, lumipat sina Dan at Brietta sa naturang bukirin nang hindi nila alam na papasok sila sa isa sa mga pinakakakilakilabot na kasong kriminal sa kasaysayan ng Sweden. Ang mga pang-aabuso ay tumagal ng humigit kumulang 3.5 buwan. At bagamat hindi malinaw ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng bawat pangyayari, malinaw na sa loob ng panahong iyon ay naganap ang mga insidenteng tuluyang yumanig sa buong bansa. Nagsimula ang lahat sa tila maliliit na pagpapakita ng agresibong pag-uugali tuwing naglalaro sila ng poker sa gabi. Iginiit ni Shell na dapat lahat ay uminom ng marami pang alak. Ngunit habang tumatagal ang laro, nagiging marahas siya kahit sa pinakamaliit na bagay. Isang gabi, nang taasan ni Brietta ang kanyang pusta nang higit sa kayang tapatan ni Shell, bigla itong nagalit at walang habas na sinuntok at sinampal sina Brietta at Dan. Kinabukasan ay humingi siya ng paumanhin at isinisi ang kanyang ginawa sa sobrang pag-inom ng alak. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan ng karahasan, kundi simula pa lamang ng mas matinding pagpapahirap. Hindi nagtagal, nagsimula na niyang parusahan si Brietta sa mga paraang lubhang nakakabahala. Pinatatakbo niya ito ng nakayapak sa matutulis na graba at pinipilit ding lumangoy ng walang saplot sa napakalamig na lawa sa loob ng bukirin. Hindi lamang si Brietta ang naging biktima ng kanyang kalupitan.
Pinahihirapan din niya sina Margarita at Dan, bagamat hindi kasing tindi ng ginagawa niya kay Brietta. Kasabay nito, palagi niya silang tinatakot sa pamamagitan ng pagyayabang na mayroon umano siyang koneksyon sa kriminal sa mundo. At sinasabing kung susubukan nilang tumakas, ipapapatay niya hindi lamang sila kundi maging ang kanilang mga pamilya. Dahil may mga anak si Brietta mula sa dati nitong relasyon, naging mas totoo at mas nakakatakot ang mga bantang iyon para sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang hinigpitan ni Shell ang kanyang kontrol. Hindi niya sila hinahayaang makipag-ugnayan sa ibang tao, maliban kung siya mismo ang nagbibigay ng pahintulot, at maging ang pagpapadala ng text message ay kailangang aprubahan niya. Bukod dito, sinasabi niyang napakatalas ng kanyang pandinig, kaya malalaman daw niya agad kung susubukan nilang tumakas sa kalagitnaan ng gabi. At kung mangyayari iyon, paulit-ulit niyang binabantaan na babarilin niya sila. Hindi naglaon, kontrolado na rin ni Shell ang kanilang pera. Tuwing sasahod sina Brietta at Dan, agad niyang hinihingi ang malaking bahagi nito bilang umano'y pambayad sa gastusin ng bahay. Dahil dito, halos wala nang natitirang pera ang dalawa, at sa sobrang takot nilang magalit siya, hindi nila kailanman kinwestiyon ang mga sinisingil niya. Hindi rin nakaligtas si Margarita sa kanyang manipulasyon. Bagamat si Shell ang aktual na nagpapatakbo ng negosyo nilang dog kennel, nakapangalan ito kay Margarita. Kaya nang maimbestigahan ang negosyo dahil sa umano'y pag-iwas sa pagbabayad ng buwis, isang problemang dulot mismo ng mga ginawa ni Shell, si Margarita ang naharap sa legal na pananagutan. Ginamit naman iyon ni Shell bilang dahilan upang sabihin na kailangan niyang hawakan pati ang pananalapi ni Margarita upang maiwasan daw ang panibagong problema. Ngunit sa katotohanan, isa lamang itong paraan upang lalo niyang makontrol ang tatlo. Unti-unti niyang binuo ang isang kulungang hindi gawa sa bakal kundi sa takot, pananakot at manipulasyon hanggang sa halos wala ng paraan para makaalis ang sinuman sa kanila. Sa tatlong bihag, si Brietta ang nakaranas ng pinakamatinding kalupitan. Madalas siyang itali ni Shell sa isang upuan sa kusina habang paulit-ulit siyang binubugbog at pinahihirapan. Sa isa sa mga pinakanakagigimbal na insidente, gumamit pa umano si Shell ng electric drill upang butasan ang magkabilang tainga ni Brietta. Nang makita ito ni Dan, hindi na niya napigilang magsalita at pinakiusapan si Shell na tigilan na ang ginagawa. Ngunit sa halip na huminto, siya naman ang ginantihan ni Shell. Kinaladkad siya nito papunta sa kamalig. Pinatayo sa isang gumagalaw na bangkito habang may lubid na nakapulupot sa kanyang lieg. At pagkatapos ay sinunog ang kanyang mga paa gamit ang blowtorch. Kapag nadulas siya mula sa kinatatayuan, malaki ang posibilidad na mabibigti siya. Hindi rin nakaligtas si Brietta sa parehong uri ng pagpapahirap. Sa isa pang pagtatalo, binuhusan ni Shell ng lighter fluid ang kanyang braso bago niya ito sinilaban gamit ang blowtorch. Habang tumatagal, lalo pang lumalala ang kanyang kalupitan. Tila nasisihan siyang planuhin at isagawa ang bawat pagpapahirap. At hindi lamang iyon, sinimulan pa niyang kunan ng mga litrato at video ang kanyang mga ginagawa. Para bang gumagawa siya ng sarili niyang koleksyon ng mga eksena ng pagpapahirap. Sa kabila ng lahat, minsan ay sinubukan pa ring humingi ng tulong ni Brietta. Nagpadala siya ng isang malabong text message sa isang welfare organization. Tumawag pabalik ang organisasyon upang alamin ang kanyang kalagayan. Ngunit dahil sa matinding takot kay Shell, itinanggi niya na may problema at hindi niya nagawang sabihin ang tunay na nangyayari. Dahil naniwala ang organisasyon sa kanyang sinabi, hindi na nila ipinagpatuloy ang kanilang pagsisiyasat. Sa kasamaang palad, lalo lamang lumala ang mga sumunod na pangyayari. Kapag lasing si Shell, ginagawa niyang libangan ang paghahagis ng mga kutsilyo sa ulo ni Brietta. Sa isang pagkakataon,
tumama ang isa sa mga ito sa kanyang ilong at nagdulot ng malalim na sugat. Sa halip na dalhin siya sa ospital, gumamit si Shell ng isang medical spray na para sa mga aso upang gamutin siya. Ang spray na ito ay nag-iiwan ng kulay abong metallic na patong. Ngunit sa halip na sugat lamang ang lagyan, ini-spray niya ito sa buong mukha ni Brietta habang tinatawanan ang kahihiyan ng biktima. Kalaunan, nagpasya sina Brietta, Margarita at Dan na tumakas. Sa kalaliman ng gabi, palihim silang sumakay sa isa sa mga sasakyan sa bukirin at sinubukang umalis. Ngunit habang umaandar ang sasakyan sa mabatong daan, nagising si Shell dahil sa ingay ng mga gulong sa graba. Agad niya silang hinabol gamit ang isa pang sasakyan. Paulit-ulit niyang binangga ang kanilang sasakyan mula sa likuran hanggang sa tuluyan itong mawalan ng kontrol at mapunta sa gilid ng kalsada. Pagkatapos nito, pinilit niya silang maglakad pabalik sa bukirin. Galit na galit si Shell dahil sa tangkang pagtakas. Hinawakan niya ang braso ni Brietta at pinilipit ito ng napakalakas hanggang sa mabali. Ngunit hindi pa siya nasiyahan. Pinaupo niya si Brietta sa upuan sa kusina at isinuot sa magkabilang braso nito ang 2 dog bite sleeves na ginagamit sa pagsasanay ng mga aso. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang Rottweiler at isang German Shepherd mula sa kanilang kennel at inutusan ang mga itong salakayin si Brietta. Wala nang nagawa ang biktima kundi manginig sa takot habang paulit-ulit na kinakagat ng 2 aso ang makakapal na manggas. Samantala, sina Margarita at Dan ay walang nagawa kundi panuurin ang nangyayari. Sa panahong iyon, may bago na namang plano si Shell. Nais niyang i-record ang isang peking pag-amin mula kay Brietta na siya umano ay nang abuso sa sarili niyang mga anak. Posibleng ginagamit niya ito upang bigyang katwiran ang sarili niyang karahasan laban sa biktima. Upang mapilit siyang umamin, paulit-ulit niyang binugbog, sinaksak, hinagupit gamit ang tali ng aso at sinturon at pinatakbo ng walang saplot sa matutulis na graba. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kailanman umamin si Brietta sa krimeng hindi naman niya ginawa. Bilang dagdag na parusa, itinali siya ni Shell sa kama sa loob ng ilang araw. Dahil hindi siya pinakawalan, napilitan siyang umihi at dumumi habang nakagapos. Si Dan, na takot sa maaaring mangyari sa kanya, ay natutulog sa parehong silid ngunit hindi kailanman nangahas na kalagan ang mga tali ni Brietta. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawalan ng pag-asa ang tatlo. Para sa kanila, para silang nakakulong sa isang bangungot na wala ng paraan upang matakasan. Habang papalapit ang pagtatapos ng 3 at kalahating buwang pagpapahirap, lalo pang naging marahat si Shell. Paulit-ulit niyang sinisipa si Brietta sa tiyan sa pag-asang mapipilitan itong umamin sa peking akusasyon tungkol sa sarili nitong mga anak. Araw-araw ay lalong nanghihina ang kanyang katawan dahil sa walang tigil na pananakit. Kalaunan, sinabi ni Brietta kay Dan na kailangan na niya ng agarang tulong medikal. Dahil dito, kapwa nakiusap sina Dan at Margarita kay Shell na dalhin siya sa ospital. Ngunit mariin niya itong tinanggihan. Ayon kay Shell, kapag ginawa niya iyon, para na rin daw siyang kusang nagsuko ng sarili sa mga otoridad. Noong Mayo 27, 2002, tinutulungan ni Margarita si Brietta na maligo nang bigla itong bumagsak. Agad na sinubukan ni Dan na magsagawa ng CPR, habang muling nakiusap si Margarita na isugod na siya sa ospital. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Shell at makalipas lamang ang ilang sandali, tuluyan ng binawian ng buhay si Brietta. Ngunit kahit patay na ang biktima, hindi pa rin natapos ang kalupitan ni Shell. Pinilit niya sina Dan at Margarita na buhatin ang bangkay ni Brietta at ilagay ito sa isang sasakyang nakaparada. Sinabi niyang kailangan nilang tumulong dahil kung hindi, maituturing din silang kasabwat at pare-pareho silang makukulong. Sa loob ng 3 araw,
Nanatili ang labi ni Brietta sa loob ng sasakyan habang pinag-iisipan ni Shell kung paano niya maitatago ang ebidensya. Sa huli, nakabuo siya ng isang plano. Inutusan niya si Dan na dalhin ang sasakyan sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Sunugin ito kasama ang bangkay ni Brietta. At pagkatapos ay magbigti upang magmukhang siya ang responsable sa lahat ng nangyari. Upang lalo pang idiin si Dan, pinasulat pa niya ito ng isang liham ng pag-amin sa pagpatay. Isinulat ni Dan ang bawat salitang idinikta ni Shell at pinilit pa siyang ipadala ito sa pulisya. Bagamat sinunod ni Dan ang halos lahat ng utos, kabilang ang pagbabalot sa bangkay ni Brietta ng tarpaulin, pagmamaniho patungo sa malalim na bahagi ng kagubatan, pagbuhos ng gasolina sa bangkay at sa sasakyan, at pagsunog sa mga ito, hindi niya nagawang isagawa ang huling utos. Sa halip, tumawag siya ng mga otoridad. Dahil takot pa rin siya kay Shell, una niyang sinabi na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Ngunit nang maramdaman niyang ligtas na siya sa loob ng himpilan ng pulis, doon niya isinalaysay ang buong katotohanan. Hindi nagtagal, inaresto sina Shell at Margarita. Kinumpirma ni Margarita ang lahat ng sinabi ni Dan. Samantala, sinubukan namang pagaanin ni Shell ang sarili niyang pananagutan sa pamamagitan ng pagsasabing lahat daw sila ay nagsasakitan sa isa't isa. Dinala pa niya ang mga investigador sa paligid ng bukirin at nagbigay ng malalabong paliwanag tungkol sa mga nangyari, na tila sinusubukang ilayo ang sisi sa kanyang sarili. Dahil sa matinding pagkasunog ng bangkay ni Brietta, hindi na matukoy ng mga forensic examiner ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Gayunpaman, nakumpiska ng mga pulis ang computer ni Shell at ang ilan nitong hard drive. Bagamat sinubukan niyang burahin ang mga laman nito upang sirain ang ebidensya, nagawa pa ring mabawi ng mga forensic specialists ang sapat na dami ng mga larawan at video. Ang mga ito ang nagpatunay sa salaysay ni Dan at Margarita at malinaw na nagpakita na si Shell lamang ang pangunahing responsable sa sistematikong pagpapahirap. Sa buong paglilitis, hindi nagpakita si Shell ng kahit katiting na pagsisisi. Nabigla ang buong Sweden, hindi lamang dahil sa tindi ng kanyang mga krimen, kundi dahil na rin sa katotohanang ang kanyang mahabang record ng kriminalidad ay hindi naging sapat upang mapigilan siyang muling makapanakit ng ibang tao. Noong 17 ng Marso 2003, hinatulan si Shell Ark Johansson ng habang buhay na pagkakakulong. Habang nasa loob ng bilangguan, ilang beses siyang inilipat sa iba't ibang correctional facility at isinailalim sa iba't ibang rehabilitation program. Gayunpaman, maging ang isa sa dati niyang malalapit na kakilala ay nagpahayag ng pagdududa na maaari pa siyang tunay na magbago o ma-rehabilitate. Habang nakakulong, sinubukan ding makipag-ugnayan ni Shell sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng mga liham. Ngunit malinaw ang naging tugon ng kanyang mga kamag-anak. Ayaw na nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Isa sa kanyang mga kamag-anak ang nagsabi, "Gusto niyang dalawin namin siya, pero pinunit at sinunog namin ang mga liham niya. Wala na akong gustong maging koneksyon sa taong iyon." Nakakabaliw isipin na pinapayagan pa siyang makalabas ng kulungan. Hindi lamang ang kanyang pamilya ang nakadama ng matinding galit. Isa rin sa mga pinakaapektado ay ang anak ni Brietta na si Ellen. Lalo na noong 2016 nang malaman niyang pinayagan si Shell na pansamantalang makalabas ng bilangguan upang bumili ng isang PlayStation 2. Bukod dito, nagsumite rin si Shell ng kahilingan na mapalitan ang kanyang habang buhay na sintensya ng isang takdang panahon ng pagkakabilanggo. Kung maaaprubahan iyon, maaari itong magbukas ng posibilidad na makalaya siya balang araw. Para kay Ellen, napakasakit isipin na habang may pagkakataon pang makalabas si Shell, ang kanyang ina ay hindi na kailanman makakasaksi sa mahalagang yugto ng kanyang buhay.
Hindi na nito nakita ang araw na nagkaroon siya ng sarili niyang tahanan, ang pagsilang ng kanyang anak o ang kanyang pagpasok sa panibagong yugto ng buhay nang siya ay magpakasal. Dahil dito, nananatiling matatag ang paniniwala ni Ellen na hindi na dapat pang makalaya si Shell. Sa kanyang sariling mga salita, ano ang susunod na mangyayari? Sino ang magiging susunod na biktima? Sa kabutihang palad hanggang sa kasalukuyan, nananatiling itinuturing ng mga otoridad si Shell bilang isang taong may napakataas na panganib kung muling mapapalaya. Dahil dito, wala pang anumang planong palayain siya. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong si Shell Ark Johansson at itinuturing pa rin siyang isang taong may mataas na panganib sa lipunan. Sa ngayon, wala pang opisyal na balitang siya ay palalayain. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang agarang pagkilos ng mga unang sinyales ng pang-aabuso. Dahil kung minsan, ang mga babalang hindi pinapansin ay maaaring humantong sa isang trahedyang hindi na maibabalik. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod nating true crime documentary, mag-ingat palagi.